Bili po kami ng mga pananim para doon sa farm na amin pong dinidevelop ngayon. So didivide ko lang po siya sa tigbe-20 para meron po tayong rambutan, lansones, dalandan at avocado. Kwenta kalamansi, 20 lansones, 20 rambutan, 20 dalandan at 5 avocado. Kasi mayroon sunugin yung pagka hindi natalas kukunin naman nila yung kahoy nga hindi mo. Ayan, ito po ang bodega natin. Na-covered na natin. Tapos kadugsong yung CR. Ito po ay no-double wall natin yan ng linso. Pinto. Meron na rin ano? Dalawang pinto yan. Pinto. Ito bukas mo buflore yan. Malawak to. Bodega. Ayos. Medyo madumi pa, gagawa pa bukas eh. Ito ay hindi pa rin tapos. Meron po tayo ditong ginawang lababo. Hikap, ayan. At least po ay medyo maayos-ayos na yung pagluluto. Meron tayong maayos na lababo. Tapos kailangan ng tubig. Ito naman po ay lutuan. Hindi pa tapos agad na pa. Naglutuan na. Tayo sa farm sa kilometer 18 barangay po ng Yabak sa Real Quezon. Ito po yung farm na dinidevelop natin ngayon para po mapagtaniman ng mga halaman, gulay. Ang una pong ginawa dito ay nilinisan po muna natin yung harap at ito nga po pala ang pinaka frontage niya. Ito nga po pala yung palabas ng National Highway. Crop road pa po yan, kaya po nilalakad po namin magmula doon sa National Highway, mga 500 meters. Ito po yung nakuha nila ma'am from Japan. At isa po tayo sa pinagkatiwalaan nila para po maging maayos itong ating lugar. Ito po yung farm na di-develop po natin ngayon at gagawin po bakasyonan or taniman ng mga gulay. Pwede rin maging campsite kasi may maganda siyang paliguan dito. Pinakuran po muna namin ng barbed wire, i-secure yung boundary. Ito nga po pala yung ginamit namin dito. Tubo, tapos 5 barbed wire, tapos sinementohan po namin yan. Bale, ito po yung pinaka-bungad niya. Ito po ay i-share din lang natin sa ating channel kasi po yung araw-araw natin ay pwede daw natin siyang vlog. Binigyan na po tayo ng permiso ni ma'am para makita niya rin po yung nangyayari dito sa kanyang farm. So mas minabuti po natin na pakita na rin sa ating viewers para po magkaroon din kayo ng idea sa mga makukuha nyo na farm. So, gumawa po kami ng pansamantalang kubo muna. Tapos may lababo at lutuan. Tapos po, ito na nga po yung ginawa namin CR. Ayan. Bali, CR po siya at mayroong bodega para po yung mga gamit ay dyan po namin isi-secure. So, lalagyan pa ng pinto. Yung tubig naman po ay kukuha po kami ng pinaka-source dito sa taas. Tinanggal namin yung mga puno dito na nakakaharang dito sa niyugan. Nung unang-una po, napagpunta namin dito, aming punong kahoy na dikit-dikit yan. Pero yung mga ordinaryong kahoy lang naman yun.
Ang gagawin po natin dito, ang project, ay magtanim ng mga gulay. Isa po sa requirements sa pagtatanim ng mga gulay at iba't ibang halaman ay malinisan yung area. Tulad po nito, dati hindi po siya ganyan na makikita ang lupa. Puro damuhan po yan. Pero ngayon po ay malinis na. Ang ganda pa po yung aming bakod. May kapitbahay din po kami doon. Bali, ang pinakaplano po ni ma'am, ang gusto niya ay maglagay po kami ng balag. Yung balag ng upo, sayote, patola. Kapag po na-cultivate na namin to, pwede na po kami magpunla. Tingin ko po maganda yung lupa. Malambot lang. Yung mga tanim na pala eh. Ano ko po yan. Parang ito po yung mga patola. Kung hindi po ako nagkakamali. Saktong-sakto naman po siya dahil kailangan malinis talaga to. Parang sinabuyan na po siya ng pananim. Tumubo. Dami. Yan. Kailangan po nito ipot. Ang ginawa po namin, yung mga kahoy po dito na malalambot, tinanggal. Pinauling na lang po namin. Kasi makakasagabal po siya doon sa mga itatanim namin. Isa pa doon sa mga niyog na meron dito. So ngayon, may naglilinis po dito. Meron pong gumagawa ng CR. Halos tapos na. May kubo. So, meron pa po kami itatayo na rest house nila ma'am pag yung darating sila dito. Ayan yung kapitbahay natin. So meron po tayong bag wire. Ito, kitang kita na. Meron silang bakod. So nagbakod din tayo para hindi na magalaw ba, hindi na lumipat. So hanggang doon pa po yan. Ito po malaking puno, pinutol, pero malambot lang po kasi ang kahoy na yan. Hindi siya makakatulong dun sa halaman na ilalagay natin. Pero ito pong part na to, sinisecure po namin itong mga punong kahoy dito sa bandang ibabaw. Kasi nandiyan po yung mga potential pa o matitigas na kahoy kung meron dyan. Sa ngayon, ito yung i-maximize po natin para mapagtaniman. Bali, ito nga po pala ay sagad dyan sa river. Pero ang dami po kasi naliligo dito. Kaya binakuran na rin po natin yung malapit sa river. Kasi meron naman tayo dun sa bungad. So ayan po. Ang maganda, taon na po itong mga punong nyug na to. Ano na siya siguro, may 50 years na daw po yata ito. Pero hitik na hitik pa rin po mamunga. Yan, bakod po yan hanggang dyan. Yun lang po siguro sa ngayon. Update po dito sa farm na ipinagkatiwala po sa atin. So nabangan nyo po, marami pa kaming gagawing video dito.